mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang maligayang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At maging sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga kaagapay natin sa 1197 DXFE Davao. Sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. Ako naman po si Atty. Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan with GCTV. Kami po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. At napakabilis ng panahon at bagong taon na. At tayo ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa at gagawin naman sa darating na taon na ito. Yes, at bagamat sabihin nga natin, hindi pa natin alam what tomorrow brings. Pero we know the one who holds the future. Amen. Kaya patuloy po ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa na ang mga bagay na naisin ng Panginoon sa ating buhay para sa 2025 ay mangyayari dahil po siya na nangako, siya na nagplano, siya na merong layunin sa ating mga buhay ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Yun naman po talaga mapangahawakan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nawa po sa ating pagpasok ngayon sa panibagong taon, ayan, 2025, patuloy po ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya, fixing our eyes upon the Lord Jesus who is the Amen. author and perfecter of our faith. At maganda nga, Attorney, dahil sa buwan ng Enero ay marami tayong mga kapatid, marami tayong mga simbahan, mga eklesiya, na nagbibigay ng panahon para mag-ayuno, manalangin sa pasimula ng taon. At maganda itong pasimula sa ating bagong taon na talagang hanapin natin ang Panginoon, ang naisin niya sa ating mga buhay. Ganun naman marami kasi dati, di ba, maraming resolution. Ito gagawin ko for this year, etc. Pero many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kaya maganda po habang inililista nga natin yan, yung mga naisin natin na mangyari sa ating mga buhay, talagang sinasangguni natin sa Panginoon at hayaan natin ang Panginoon manguna sa atin kasi mas alam ni Lord yung the best at nais na yung the best para sa atin. Tama. Kaya sa ating pagbabalik tanaw sa kabutihan at sa katapatan ng ating Panginoon itong nakaraang taon at sa mga nakaraan pang taon pa, ay tayo ay buong buo rin ng ating pag-asa na sa darating na bagong taon ay patuloy ang katapatan ng Diyos sa atin at ang aking dalangin ay mangyari ang inaantay ng marami sa atin, ang mga pinananalangin, maraming answered prayers, fulfillment, breakthroughs ang mangyari sa darating na taon na ito. At I also pray na sa atin hong bayan ay magkaroon po talaga ng breakthrough din
sa Yes. atin, and I do pray na ang Lord ay patuloy na magtataguyod at magtataaso ng kanyang mga leader at mga lingkod Mhm. na sumasalamin at nagre-reflect ng kanya pong puso at kanya pong competence, ang kanyang integrity, and at the same time ng kanyang wisdom, no? Sa atin pong bayan, no? So yan po Yes. ay isa ho sa hope. Hindi ko lang po hope yan, hindi lang po sa amin ni Attorney Chona yan, pero I know sa bawat isa po sa atin. Kaya patuloy po natin pag-pray Yes. na this coming season of choosing our Mm. leaders, no, ay maging mapanuri ang bawat isa, at the same time maging mapayapa din po ano po ang magiging conduct ng ating Yes. election, no, at hindi lang election mismo, yung pangangampanya, ano, at Mm. alam natin kasi kapag ganyan minsan dumadami ang siraan, dumadami ang awayan, but panalangin po natin na sa bandang huli ay ang tayo na mga tagasunod at mananampalataya ng Panginoong Hesus ay i-exhibit at ipapakita ang kanya pong character sa lahat po Yes. ng ating ginagawa, sa ating pagboto, sa ating pangampanya, at syempre sa atin pong pagpapatakbo at pamamalakad po sa ating bayan. Kasi ho talagang maganda po, no, ang plano ng Lord sa atin, sa Yes. ating bansa, yung tinatawag natin na prophetic destiny ng Mhm. Philippines. Naniniwala kami ni Attorney Chona dyan dahil makikita mo rin yung providential past, no, Yes. na ang ating bayan talaga from the very beginning, talagang how the Lord has guided the Philippines to becoming the only Christian nation in Asia. Mm. At ngayon ay tayo ay sabi nga nila 90%, more than 90% ay mga calls themselves as Christian. So ibig sabihin yan, malaki ang role natin lalo na dito sa panahon ng pagdadala ng gospel sa up to Mm. the ends of the earth, no? At Yes. exciting 'yan, attorney, para sa akin. Oo. At maraming dapat talagang ipanalangin, ano, lalo na nga para sa ating bansa. Kaya wag po natin kalimutan na idulog pa rin sa Panginoon ang ating mga leaders, ang mga pangyayari. Dahil kung tingin po natin parang, lalo na itong nakaraang taon, ano, parang out of control ba? Hindi po nagiging out of control. Everything is under God's control. Kaya po patuloy tayong manampalataya, patuloy po tayong manalangin, umasa sa gagawin ng Panginoon. Dahil marami na siyang magandang bagay na pinaumpisahan, ano, nung mga nakakaraang pang mga taon sa ating bayan. In fact, hindi nga nakakaraang taon eh. In fact, sabi mo nga, attorney, sa pasimula pa lamang na ang ating bansa ay maipanganak, ano, or come into existence, naroon na ang Panginoon, no? At talagang ginabayan niya hanggang tayo nga ngayon ay maturing na the only Christian nation in this part of the world. At nawa po, ang dalangin natin, hindi na lamang yan parang title lang or tawag lang sa atin, kundi talagang maipamuhay natin, ano, ang values, ang principles, ang Word of God, ano po, para po makita talaga kung ano ba ang isang pamumuhay ng mga tao doon sa lugar na tinatawag na Christian nation. Ano po, at ngayon nga, napakahalaga na ng mga desisyon ang gagawin natin, attorney, no, sa halos kalagitnaan ng taon na ito. Yan ay yung pagpili ng ating mga leader. Kaya talagang wag po tayong basta manangan sa sarili nating kaunawaan. Kaya nga, let us trust the Lord, lean not on our own understanding, ano. Let us acknowledge the Lord in all of our ways, and the Lord will direct and guide our paths. Kasi po, hindi biro po ito, ho. Ito po yung dito nakasalalay ang ating kinabukasan bilang isang bansa. Kaya tayo po kinakailangan pumili ng tama. Sino ba rito, Panginoon? Lord, sino po ba sa kanila ang talagang maninindigan para sa iyong katwiran, sa iyong katotohanan, sa iyong kabanalan, hindi ba? Mhm. Para sa ikaluunlad at talagang pagiging ganap ng bansa natin na matawag ngang isang Christian nation.
Actually, napakaganda isipin na itong nagdaang taon ay nakita natin ang pagkilos ng Panginoon mismo sa ibang bansa, sa US, no? Nung sila ay Yes. nagkaroon ng election, pagamat hindi natin masasabi na si Lord ay para sa kandidatong ito o para sa Oo, kandidatong yan, yes. pero makikita natin na ang mga Christians doon, ang mga mananampalataya ay talagang nanalangin at naging aktibo sila para labanan yung mga iba't ibang mga sabihin natin unbiblical uh, principles and unbiblical policies, Oo. no, na nag-advocate ng abortion at syempre yung gender confusion sa mga Bata, ah, oo. pamilya at sa mga Oo. kabataan, at makita natin na for the first time naglabasan talaga sila at sila'y naging kalahok. At yung minsan pag tinitingnan mo ang western nations, minsan isipin mo, nako, wala na, talagang ano na sila, lumayo na sila sa salita ng Diyos, lumayo na sila Yes. doon sa foundations, at mukhang talagang padilim ng padilim doon sa standard, no? Kung susukatin mo sa standard ng salita ng Diyos. Pero alam mo, talagang si Lord talaga ay kapag ang mga tao niya ay nananalangin at at talagang kumikilos, gumagalaw talaga siya, and overwhelming ang Yes. naging turnout, at ngayon nga ay naririnig natin na ibinabalik na ang salita ng Diyos sa mga Yes. schools, ang Bible Yes. reading, ang prayer, na akala natin ay tuluyang wala na. And this actually is a big inspiration and a big encouragement sa mga bansa at sa mga mananampalataya katulad natin dito sa ating bayan, Yes. kasi alam natin na minsan uh, yung ibang mga principles at mga movement na nagsisimula sa ibang bansa ay talagang uh, ginagaya at minsan Oo. pumapasok dito at itinutulak sa Pilipinas. Pero with the changes that the Lord is doing, and the Lord is really moving sa puso ng mga tao, ang dalangin din po namin ay mas lalo ho tayong makilahok at kumilos upang itaguyod at itaas po ang katwiran ng ating Panginoon sa ating pong Yes. bayan. Ayun po, Yes. at ang Protection din prayer. ng family natin at ng Yes, ating yan, mga oo, kabataan, yung pamilya, ipaglalaban kabataan, natin. paglalaban talaga natin yan. And ang isa pa, attorney, is patuloy natin panalangin yung nangyayari naman dito sa ating lugar, sa geopolitical situation naman dito sa region natin, lalo na yun dyan sa usapin o girian dyan sa West Philippine Sea. At pag-pray ho natin dahil uh, it's really not sabihin natin na going out soon. Hindi ito mawawala. Talagang kinakailangan ho natin magkaisa dito, at kinakailangan po nating manindigan, sinasabi nga nila, sa atin, para ho sa ating mga kabataan at sa susunod na henerasyon. At pag-pray nga po natin na bigyan ng katalinuhan at kahinahunan ang ating mga leaders kung papaano po dapat ito i-deal. Kasi hindi ho simple ang mga Yes. issues na yan. Hindi lang ho yan legal, hindi lang ho political, but it's really a complicated situation. At kung hindi kikilos ang Panginoon at hindi tayo sasamahan, ay mahihirapan ho talaga tayo. So yan isa ang patuloy din na laging kasama sa panalangin ko yan. At Oo. yan ay dapat isama din ho natin sa ating panalangin para sa ating Yes. bayan. Kaya tayo ay nakatingin pa rin talaga sa kapangyarihan at hindi ba, kakayahan ng Panginoon, ang kanyang sovereignty, ang kanyang power and might to defend us. Alam po ninyo, talagang pag binasa naman natin ang banal na kasulatan, ng Panginoon din naman nagtatalaga ng mga boundaries ng mga Boundaries. Yes. ng mga bansa, ng mga lugar, Kaya po tayo ay tatawag sa Panginoon para po tayo ay ingatan, mapreserba ang kanyang ibinigay na territory sa atin para sa mga susunod pa ring mga henerasyon. At attorney, nabanggit mo kanina sa Bible na ngayon
ay iba rin talaga pag ang leader ng bansa, no, ay itinataguyod, ano, ang salita ng Panginoon, ano. In fact, alam mo na nitong mga nakaraang mga taon ay mayroong nakikitang pagtaas sa bilang ng mga bumibili ng Biblia, no? At nakikita na ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa personal na buhay, sa lipunan, sa bansa, ano? At hindi nila mapapasubalian yan dahil marami naman talaga in the past, ano, centuries even na sinubukan na sirain, sinubukan na mawala na ano ang banal na kasulatan, pero naririyan pa rin. Kasi po, the word of the Lord will stand forever. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Mangyayari po ang lahat ng kanyang sinabi at pinangako sa atin dahil tapat po ang Diyos natin na nangako at nagsabi ng mga salitang yan. Kaya po, alam niyo, isang magandang bagay dahil dito sa ating bansa ay libre pa, 'di ba? Na tayo ay makapagbasa, makakuha ng kopya. May mga libre rin nga, no, na kopya ng Biblia na ating makukuha sa ating mga simbahan. At maganda itong pasimula ng taon na to, lalo na mag-celebrate tayo ng National Bible Month at National Bible Day, ano, sa last week ng January rather, ay bigyan pahalaga pa rin ang banal na kasulatan, ang pagbabasa nito, pag-aaral nito, pagsusuri nito, at mahalaga, pagsasabuhay ng mga sinasabi at itinuturo ng Panginoon sa atin. Kasi, Tony, talagang kung ngayon, di ba, sa West na tinatawag, ay sumubok na sila ng iba-ibang mga ideolohiya, ano, aside from the Christian values, Judeo-Christian values and principles and way of life. Nakita naman how destructive it is yung mga ibang ideologies, hindi ba? Ibang mga kaisipan o ibang mga pananaw sa buhay. Pero yung ikaw ay mamumuhay ng ayon sa salita ng Panginoon, ang tao mas lalong nagta-thrive, lalong nadidevelop, nag-grow. At hindi lang po yun, kundi personal siyang nagkakaroon ng satisfaction, ng contentment. At the same time, nagkakaroon ng heart of service para sa kapwa, nagiging considerate, nagiging mas nakakatulong sa kapwa. Yun ang pagka nagkabayanihan lahat, talaga namang, di ba, maisusulong mo ang iyong bansa. Kaya napakahalaga ho ng mga prinsipyo, ng mga katuruan ng banal na kasulatan at napapatunayan po ito maging sa ibang parte ng mundo. Kaya let us thank the Lord that we still have the Bible na, di ba, malaya tayo nakapagbasa, nakakapag-aral, nakakapamuhay ayon sa ating paniniwala, di ba? Kasi naman religious freedom, attorney, di ba? Yung Yes. paniniwala mo, malaya kang maniwala sa iyong kagustuhan at mamuhay ka ayon doon. Kaya napakaganda po dahil minodelo sa atin ng Panginoong Hesus kung papaano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. At kita naman po natin how fulfilling it is, how satisfying it is. 'Di ba? Ang success hindi po doon sa maraming material wealth, kundi meron kang kapayapaan sa puso, meron kang contentment sa buhay, 'di ba? At maraming bagay na nakapagpapaligaya sa iyo dahil ina-acknowledge mong galing lahat sa Panginoon. Iba 'yon, attorney, 'di ba? At nararanasan natin 'yon. Kaya sa pasimula po ng taon, we want to encourage you, ayan, na let us continue to strengthen our faith by hearing the Word of God, reading the Word of God, living out the Word of God. Kumbaga sabihin, hindi nga lang iniisip di ba? Hindi mo binabasa, pinapakinggan, iniisip, sinasabi mo at isinasabuhay mo. And that will really make you the person God wants us to be. Yan, napakaganda ng iyong shinare talaga para sa atin, attorney, at ang panalangin na ko din na ang bawat isa sa atin ay patuloy na titibay at hindi lang puro resolution, New Year's resolution, pero ang prayer natin hindi lang magkaroon ng magandang resolution for 2025, pero yung mga naging resolution natin no 2024 ay hindi lang sa ating na-achieve, pero sana ang mas nakuha natin is yung resolution ng Lord sa atin for the year. Kasi minsan, sabi nga natin, ako itong resolution ko, pero iba pala yung plano ng Lord. Sinabi mo nga kanina, no? Oo.
na Tinatapos in a talaga. man's heart, he plans his ways, pero it is the will of the Lord and it is the purposes of God that actually would Will come to prevail. pass. It will prevail sa atin. Yes. So, Oo. naalala ko nung akong nagsasalita, nag-share sa mga rehabilitation centers Mm. at minsan may mga kabataan, even professionals doon na masasabi natin na parang kumbaga nawala na ang kanilang pangarap sa buhay. At ang atin niyang pinapaalala sa kanila na okay lang kung minsan ang pangarap mo ay nawala na o wala ka ng pangarap, tandaan mo ang Lord ay may planong maganda sa buhay natin. So, ganun din. Sa ating Yes. darating na taon, sa this coming 2025, patuloy nating ipaalala sa bawat isa na ang Diyos natin ay mabuti at naalala ko yung awitin na uh, sabi, God is too wise to be mistaken. God Yes. is too good to be unkind. If you don't see His hand, if you don't see His hand, if you don't see His plan, di ba? Always trust His heart. No? Mm. Alam Amen. natin na Amen. ang puso ng ating Ama sa atin ay mabuti at ang ating Ama ay makapangyarihan. Hindi na po namin aawitin yung special Parang naawit gusto ko na tuloy yan. kantahin, pero wag Oo na nga lang, no? eh. Kasi Oo. meron ng may music tayo na mapakikinggan. Yes. Oo, dahil po sa tayo magpapasimula ng bagong taon, maganda po na tayo ay nasa attitude of worship pa din. Kaya't meron tayong mga piling awitin para sa ating mga kaagapay sa umagang ito. At habang kayo po ay naghahanda pa rin o marahil medyo nagre-relax kayo ngayon, ay maganda po that let's spend this time in worship. Kahit narito po ang mga piling awitin na inihanda namin para sa inyo. Isang manigong bagong taon po sa bawat isa. Taos ng Batas! Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Ng Batas! Ayan, so maraming salamat sa napakagandang mga awitin na yan. Talagang tayo ay pinagpala ng Panginoon sa nakaraang taon at sa darating na taon. Tandaan po natin na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan paman. Kaya salamat mga kaagapay sa mga tumutok itong nakalipas na taon sa programang ito, whether radio man yan, through radio, online, sa inyong pong mga Facebook at YouTube channels na gayon din sa television, sa Channel 185 sa Signal TV, sa GCTV. Sa tulong po ng aming mga cute crew at kasamahan na si Absidi Ferrer, Phil Lagtapon, ating mga ProdTech na si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta,
Jonathan Reyes, at syempre si Minka Tiangco Yes. na lagi nating nakasama rin. At RTV na sila Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Raymond Paner at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Maraming salamat sa inyong pag-agapay sa amin ni Attorney Chona lagi. Yes. At hindi ho kayo nagsasawa. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales, nag-aanyaya sa inyong muli na kami ay samahan sa panibagong taon, 25, ano? Dito po sa ating programa sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Happy New Year! Happy New Year! Taos ng batas!